ang assessed values ng karamihan ng mga properties sa BC Lower Mainland ngayong 2026. This year's assessment is reflecting a softening of the market. Ayon sa Provincial Crown Corporation BC Assessment, halos 10% ang ibinaba ng market value ng ilang mga properties sa Metro Vancouver. For single-family homes, the largest decline that we are seeing is in White Rock, generally a decline of -9%. And after that, we're in Richmond, Langley, and University Endowment Lands, where we're seeing a -8%. As for strata properties, the biggest decline that we've seen is in the city of Surrey at a -7%. Kasabay ng balitang ito, ayon sa grupong Greater Vancouver Realtors, nakita ang pinakamababang bilang ng mga home sales sa Metro Vancouver sa 2025 sa loob ng 20 taon. And we're also noticing it as well because of the open houses and the buyer tours at this time. There aren't many families that are actually going to houses as much as they used to be. So definitely, ito rin yung factor kung bakit maraming nagsisibabaan ng prices kasi marami pa rin mga properties ngayon na available in addition sa mga bagong mga property na lumalabas sa market. Kaya dumadami ngayon yung inventory. Napansin naman ng BC real estate agent na si JP Villanueva na mukhang bumaba rin ng 10% kumpara nung nakarang taon ang bilang ng mga pamilyang naghahanap o nagbebenta ng properties sa Filipino community. Dahil nga sa mga trabaho nila, they have certain issues whether it's a good time for them to invest and buy a property just because of uncertainty dahil sa mga kanya-kanyang trabaho. Another factor is affordability due to inflation. As we all know, dahil nga sa mga nagtataas yung mga presyo ng mga bilihin ngayon, syempre kailangan nilang i-budget whether they can actually afford to buy a property at this time. Ayon din sa grupong Greater Vancouver Realtors, bumaba ng 10% year over year ang residential sales sa Metro Vancouver noong 2025 at halos 25% ang pagbaba nito kumpara sa 10-year sales average. So parang nag-hesitate sila na ibenta kasi they feel like it's too low for them to sell at this point. So syempre, if you're selling something, you want the most money possible for your investment. So since na in the previous years, tumaas na yung value ng property mo, ngayon nagkakaroon sila ng hesitation whether to wait and then see kung tataas pa ba yung mga value ng property in the near future para syempre para mas kumita pa sila. Doon nagkakaroon ng hesitation para mag-decide sila kung talagang ibebenta ba talaga nila at a low price or wait and see until the market picks up. Nitong December 2025, ang average condo price sa rehiyon, $710,000. At ang presyo naman para sa isang detached home sa Lower Mainland, nasa halos $1.9 million. Teresa Barrera, Omni News, Vancouver.